Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, marahil isa sa mga dahilan kung bakit nauuso ngayon sa maraming pamilya ang pagbili ng mga farm lots o beach lots kahit ganito pa ito kaliit at kamahal, ay dahil nga bumababa na ang kalidad ng buhay sa mga syudad habang tumataas naman ang lahat ng mga gastusin. Di po ba, kapanalig? Ngayong tag-init, mas ramdam din ng mga taga-syudad ang mas matinding init at lagkit dala nga ng El Nino. Mainit man sa halos buong bansa. Sa mga syudad gaya ng mga National Capital Region, parang malahurno dahil sa dami ng sasakyan, sa polusyon, pati na rin sa matinding traffic. Ang traffic po, kapanalig, ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit bumababa ang kalidad ng buhay ng maraming Pilipino sa ating bansa. Isipin mo, kapanalig, marami ang kailangang pumasok ng 8 to 5 sa atin. At sa dami natin, nagsisiksikan tayo sa kalye araw-araw. At kailangan pang umalis ng madaling araw, pumila ng pagkahaba-haba o maghabol ng sasakyan para makasakay kada umaga at uulitin ang parehong gawi pag-uwi sa gabi. Mahigit 4 na oras tayo sa kalye, kapanalig, katumbas na ng half day sa trabaho. Kaya nga't hindi nakapagtataka na isa ang National Capital Region sa mga least livable cities sa buong mundo. Kung ang pagbabasihan ay ang survey ng Economist Intelligence Unit na kung saan pang 136, opo, ika-136 ang Metro Manila sa 173 bansa sa buong mundo. Kailangan natin, kapanalig, mabalanse ang pagnanais nating umunlad sa kalidad ng buhay ng mga mamamayan sa ating mga syudad. May pera ka nga, kaya lamang hindi mo man lamang ma-enjoy ito dahil nga wala kang oras. Nakapagpundar ka na nga ng bahay, pero pagkainit-init naman ito dahil ang subdivision ng syudad ay walang mga puno o green spaces. Kaya, kapanalig, ang kalidad ng buhay sa syudad ay hindi lamang hawak ng mga mamamayan dito, kundi pwedeng magkanya-kanya. Kailangan manguna ang lokal, ang nasyonal na pamahalaan sa pagtaas ng kalidad ng buhay sa syudad upang maging livable ito hindi lamang ngayon, kundi para sa susunod na mga henerasyon. Ika nga, salit-saling lahi. Kailangan nilang maglatag ng mga policy solutions bago maging huli na ang lahat. Sa ngayon nga, maraming syudad sa ating bayan, hindi lamang traffic ang hamon, kundi skills shortage. Bitin na bitin sa social services dahil nga sa malaking populasyon. Masisikip pero naglalakihang informal settlements at iba pa. Kapag hinayaan natin ito, sa halip na maging sentro ng kaunlaran at inobasyon ang mga syudad, magiging pugad ito ng kawalan ng kasiyahan, kahirapan, galit, kawalan ng pag-asa sa mas nakakarami, lalo na sa mga dukha. Kapag mataas ang kalidad ng buhay, ating inaangat ang dignidad ng bawat isa. Kaya nga't sabi mismo sa Catholic Social Teaching, Mater et Magistra, kung anong kaunlaran ng ating malasap, wala pa rin katarungan o kapayapaan sa ating mundo kung ang dignidad ng tao ay patuloy na inaapakan. Kapanalig, sabi nga ng mga alkalde sa Maynila, 20 to 30% ang increase ng populasyon ng Kamaynilaan galing sa probinsya, pumapasok sa pamamagitan ng pier. Naway mapaunlad natin ang probinsya. Yan ang hamon sa ating lahat. At sa simbahan, ang Caritas Manila ay nangunguna na paunlarin natin ang probinsya sa pagkakaroon natin ng mga Y-STEP scholars sa probinsya magkatrabaho at ng ating pagsuporta sa agri-sector. Sumainyo ang katotohanan.
Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.